Mga kapatid, nitong Lunes, sa ika-4 na linggo ng 4 na araw na paghahanda, ating hilingin sa Diyos ang mga natatanging kahilingan ng ating mga nagpapamisa. Sa oras na ito, nagpapamisa pasalamat para sa biyaya ng buhay, ng pagmamahalan, ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday, anniversary, wedding anniversaries, at ang alaala ng mga yumao nating mga sa buhay ng ating mga taga-subaybay din po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Aminin natin mga kapatid ang ating mga pagkakamali at pagkakasala upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman, at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman, kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, ng aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang ng ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon.
sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalita niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanila ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na. Umuwi na kayo. Magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-alauna ng hapon. Tugon nila. Naalala ng ama ng noong oras na iyon, sinabi sa kanila ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating po mga taga-subaybay ng ating online mass. Magandang umaga din po sa inyo diyan. Are ang sinasabi nga po dini sa huling talata ng ating ebanghelyo. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Dahil nga po ay ang mga kababayan na hindi naniniwala sa kanya, sinugare, anak laang ng karpintero. Kaya nga po makita natin ang kapangyarihan ng salita. Ang mga ginawa ni Jesus nang siya gumamot o nagpagaling ng may sakit ay sa pamamagitan ng touching, paghipo. Ngunit meron din po siyang mga sabi nga natin ng hanggang sa salita na sinasabi niya, umuwi ka na, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. So ito yung power of His words, na kung saan ay naniniwala din aring pinuno ng taga roon sa Galilea. So ito po'y makita natin ang kanyang pananalig, pananampalataya kay Jesus, na sa kabila ng pag-aalinlangan ni Jesus na gumawa roon ng kababalaghan, dahil nga walang sumampalataya, ay sila ay aring lalaki, ang isang mataas na pinuno ng pamahalaan ay nanalig kay Jesus. Dahil nga rin sa nasabi nga nating pangangailangan niya, naghihingalo na ang kanyang anak at alam niya na may kapangyarihan sa Jesus na magpagaling. At yun na nga, sa isang salita lamang, siya, ang kanyang anak, ay gumaling. So mga kapatid, ito ang ating pagsampalataya kay Jesus. Hindi na natin siya nakapiling, hindi na tayo mahipo o anumang pong uri ng pagpapagaling ng kanyang ginawa, kundi ang atin ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, salita ni Jesus sa ating
pagsampalataya, sa ating pananalangin, at sa ating pong mga kahilingan. Kaya nga, patuloy tayong sumampalataya kay Jesus upang ang anumang mga kahilingan natin ay Kanyang ipagkaloob. Sa pagpatuloy po ng ating banal na misa, mga kapatid, hilingin natin sa Kanya naway tulungan niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang ating nawang mga kahilingan, ang ating mga karamdaman ay Kanyang gamutin. Ang Eukaristiya ang siyang ating buhay na alaala sa Kanyang iniwan sa atin, naway magbigay are ng pagpapagaling, hindi lamang pisikal, kung hindi espiritual. Siya nawa. Gagawin natin ngayon ang pag-aalay bilang pagbabalik handog natin sa Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamasnang pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal kay kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inaabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sa limuling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kasama ng kanang esposo na si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga banal, ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo po ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiupo po tayo para sa ilang mga pagbati at mga pasasalamat. Sa ngalan po ng ating kuraparoko, si Father Sam, pinabati natin ang mga sumusunod na nagpasalamat ng kanilang birthday at wedding anniversaries. Batiin natin si Father Burst Cabrera ng Immaculate Conception ng Minor Basilica ng Immaculate Conception, si Batangas City, ating siyang batiin po ng happy birthday. Ngayon din po ang natulong sa atin dini ng paglilinis si Morris Magtibay, Rimonda M. Santos, Josefina Biscotcho, Christine Agnes Arcatibog, Era Bairta Aguado, Sheila Gu Baino, Rolly B. Makatangay, Ronaldin Abrisa, Obduha, Qatar.
Din ang nagpasalamat para sa kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary kina Mr. and Mrs. Erinio and Araceli Reyes, Mr. and Mrs. Mauro and Heriberta Aguado, Mr. and Mrs. Denez and Rhea Makatangay, Mr. and Mrs. Joselito and Anisha Cordero. Salamat po sa iyo, si Rolly Makatangay, sa iyong alay na bigas. Pinabati po natin at pinasasalamatan ang mga sumusubaybay parate sa ating online mass. Salamat sa Sir Ma'am Erlin Castillo, Vicky Dili, Maria Cynthia Sanchez, Jessie Disagon Lopez, Anita Delgado, Helen Amol Godoy, Mila Arce, Laida Mercado, Sally Gutierrez, Mariano Cunag, and Majoy Bantong. Maraming salamat po sa inyo at sa mga hindi po nasali dini sa 10 na nag-online. At ngayon, wala pa naman pong nadagdag na mga panovina. Meron lamang pong paalaala ang Kumpilang Bayan. Ngayon pong May 9, 2026, ang palistahan po is March 17 hanggang April 17. Para sa ibang detalye, maaari pong tumawag sa opisina ng ating parokya sa telepono 723-3177 at sa cellphone 0968-544-7055. Yun po ang ating mga patalastas. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagdalo at pakikisa sa banal na misa. Salamat sa ating commentator, lectors, nagbasa ng panalangin kay San Miguel, ang ating lay ministers, ang kolektor, ang ating pong choir, organist, at ang ating sokom, at ang mga lay minister, pangina na nagnonovina para sa karangalan kay San Jose. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay, pagmahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.